Guys, itong si GT30 Pro, ito yung kanilang unit ngayon. Ito yung design niya. Pero guys, ito, dami pong lang hawak natin. Pero ito, pag-usapan na lang natin kung ano bang maganda dito. Unang-una guys, dito kay GT30 Pro, ito po yung merong yung all day. Meron po siyang all day na 120 FPS, no frame drops, no lag. So yan po yung mga bago sa kanya. Tapos guys, syempre ito, pag-usapan natin, ano ba yung mga problema natin guys sa mga cellphone. So ano ba yung mga malimit nating nagiging problema, yung mga simpleng problema natin, especially guys sa mga gaming. So yung mga gamer dyan na malimit may problema pagdating sa paglalaro. So una-una guys, na-experience natin dito yung lag, overheating, at yung mga fast battery drain. So yung mabilis malobat, mabilis uminit, at syempre yung mga naglalag. So guys, maganda dito kay GT30 Pro, ito na po ay ginawa, ito na yan, syempre para ma-solve natin yung mga ganong mga experiences. Si GT30 Pro, yan ang isang ginawa po para sa kanya. So una-una guys dito, yan, syempre sa ibang mga smartphone guys, ito ginagamitan sila ng mga 60 FPS. So yan, kaya hindi nila kaya. So kaya nakaka-experience talaga na ng pagdadrop ng kanilang frame. O di ba? Pero dito hindi na nga po, kasi nga po unang-una guys dito, ito ay officially certified pagdating sa gaming para po sa MLBB. So yan, mga Mobile Legend Bang Bang, Honor of Kings. So yan, yung mga game na talagang matataas yung yung resolution. Tapos ang kanilang yung mga Call of Duty guys. Yan, Call of Duty. Tapos guys, ang maganda dyan sa mga nabanggit kong mga games na yan, yung mga mostly nilalaro natin, ito po ay naka-supported ng 120 FPS. O yung frame per seconds, consistently and reliability. So yun, talagang magagamit po natin sa ganung kasmooth. So ayan. Tapos guys, sa maganda dito, yan. Tapos guys, para mapatunayan natin na talagang smooth, syempre, i-on na lang po natin yung kanyang yung kanyang FPS counter para makita natin at mapatunayan natin kung ganun talaga ka-stable ang gameplay nito. Yan. Syempre guys, meron din tayong mga tanong dito. Paano to gagawin ni GT30 Pro? Yung mga ma-maintain niya yung 120 FPS, yung pang all day natin na ginagamit, di ba? Na walang lagging, o di ba? Without overheating. So paano ba niya ma-maintain yan? So guys, ito pag-usapan natin. Ito po yung mga reason kung bakit kaya ni GT30 Pro yan. Kasi po ito ay naka 3D vapor chamber inside the phone. So meron siyang cooling system na sa phone niya. Tapos meron din siyang mag case. So yung mag charge cooler for active thermal control. So yun po yung mga yan. So napakadali lang pong i-set up nito guys, yung mga nabanggit natin na yan. Syempre ilagay natin yung mag case na yan. Make sure lang po na naka-align po yung kanyang yung magnetic. So naka-align, so yung magnetic nya. Tapos yung magnetic ring kung tawagin. Then attach na po natin ang mag cooler, yung mag charge cooler, para mas malakas po yung magnet nito na naka-lock po. Ayan, siyempre, tapos yung activate na po natin yung cooling mode nito. Siyempre, naka Type C po tayo, di ba? Ayan, plug in using USB Type C. So, ma-activate na po natin yung kanyang cooling mode. Then, start gaming na po. Umpisa na po tayo maglaro dyan. May enjoy na po natin yung kanyang cool temperatures and stable na 120 FPS po dito. May experience na natin. At syempre, pagkatapos natin maglaro diyan, gamit yung ganong natin, napakadali lang pong i-detach nyan. So kung tapos na tayo, detach na po natin, napakabilis lang. Walang kapagod-pagod. Tapos guys, hindi lang yan, meron din tayong yung padalwa guys dito, yung mga features naman ito. Siyempre, kung pag-uusapan naman natin ang processor ng GT30 Pro, ito po ay ginamitan ng MediaTek Dimensity 8350 Ultimate Gaming Chipset. Yan. Tapos guys, ito pagdating sa Antutu score, syempre tinatanong natin yung bench score niyan o Antutu score. So para malaman natin kung gaano siya ka-responsive, di ba? Ito po ay may score na 1.5 million
Antutu score. So napakataas din po ng Antutu score ni GT30 Pro. At kung ikukumpara po naman natin yan, di ba, aware naman po tayo dati na naging official gaming po ng GT20 Pro. So GT20 Pro guys ito mas lamang po yan ng 62%. 62% po lamang ng GT30 Pro kumpara po sa GT20 Pro. So meron siyang ganong kabilis, 62% ang bilis niyan. Then masisigurado po natin dito ang yun nga po, smooth, lag-free gameplay all day. Kahit pa po yung mga games natin na very in demand na mga games, kayang-kaya po laruin natin diyan. At syempre yung pantatlo guys sa features nito. Ito po yung phone na kauna-unang ginamitan ng sabay na yung features na 144 po yung kanyang screen refresh rate. Tapos naka 1.5 yung resolution po ng screen niya. 1.5K resolution, tapos naka 144 guys. Siguro meron na rin mga lumabas na ibang phone na 144. Pero guys dito, hindi naka 1.5K resolution ng screen. Ito naka 1.5K resolution ng screen para sa kanyang gaming display at naka 144 ang kanyang screen refresh rate. So yun yung bago sa kanya. Siya lang yung kauna-unahang phone na pinagsabay yung ganong resolution 144. Yung kalimitan nakikita natin ang iba 1.5, 2K pero naka 120 ang gamit nila. Pero dito naka 144 yung kanyang screen refresh rate. So siya yung una. O, di ba? Para po yan sa ibig sabihin po nun guys, mas mabilis yung ating screen response. So mas mabilis. Para sa mga mahilig maglaro ng mga heavy duty games yan, tama-tama sa inyo yan. Siyempre yung 1.5K na resolution po nito, nag-o-offer po yan ng sharper, malinaw na visual. At siyempre ideal para nga po yan sa MOBA, sa mga shooters at yung mga racing games. Tama-tama pong gamitin natin yan. Tapos guys, hindi lang yan, meron din tayong yung pang-apat po sa features ng ating GT30 Pro. Yung pang-apat po dito, yung kanyang GT trigger. Guys, yung GT trigger niya ito sa gilid, parehas po yan, may GT trigger po yan. So yun po yung tinatawag na console level console level control. Ayan, di ba? Ito guys, maganda dito, ito ay ginawa yung kanyang console style shoulder, tinatawag ng shoulder button para po sa code M. Di ba, hindi na natin kailangan maglagay ng mga yung finger to press, yung mga pipindutin natin. So yun, sa mga mahilig maglaro ng code M o COD, gamit po ang ating GT trigger. Yan, makakapag-focus na po tayo sa ating laro. Syempre, tama-tama yan. Tapos hindi lang yan, at pagdating naman sa MLBB, yung kamay po natin, mapapanatili po natin ang galaw gamit yung kanyang joystick. Ayan. Pagdating sa pagtingin-tingin natin sa mga map, di ba, gamit yung ating mas makaka-focus po tayo kasi nga po yung kamay gagamitin na lang natin sa at yung trigger na po ang bahala sa mga natin, di ba? So ayun naman maganda dito sa kanya paggamit ang MLBB. No need na po tayo mag-adjust sa mga grip, wala nang delay. At siyempre yan, full control talaga gamit yung ating GT trigger. Di ba? Ito po yung GT trigger guys. Kaya kung mag-MLBB tayo, swak na swak. Di ba? At yun naman guys, para sa mga presyo, ito naman pag-usapan natin. So may dalawang variants po yan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, ito po yung kanilang mga box. So meron po silang box na solo. So ito naman guys, ang presyo po ng ating 5G nito. Yung 512 gig na variant po nito ay 15,999. Tapos meron po silang 16 gig RAM 256. So yun naman ay 13,999. At meron din silang mga special box o yung malaking box. Ito po, yan, yung malaking box po naka 16 gig RAM 256. Ito po ay 14,999. Pero inside the box guys, ito yung kasama niya. Meron siyang
case at saka yung cooling fan. So yan, yun po yung mga tatlong presyo. 13,999, 14,999 with bundle, at yung kanilang 5G na ito po yung 512 naman, ito po ay 15,999. Mas hindi ganun kamahal, pero mas pinataas yung mga specification. So yun guys, ang aking may sa inyo, may share, at sana ay nakatulong ako sa mga naghahanap pa lang at napaplanong bumili ng GT30 Pro. Official gaming phone po yan guys.